dito sa LTO? Mga lisensya. Yes po. Nandito ako para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. Pero hindi lamang dito sa Metro Manila pero all over the country na ito. So, making sure na yung sistema ay maging maayos. So we are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. So with the cooperation, ako malakas ang loob ko sabihin na pagka basta't nagtutulungan tayo, yung private sector at saka yung kayong mga operator at saka kami in government, sana maging hindi na umala yung pakiramdam ng ating riding public. Yun ang ating mga siniservisyohan. Na matiyak natin na maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Kanina po kasama natin ang Pangulo at ang utos nga po ng ating Pangulo ay simulan na ang pagbibigay natin ng fuel subsidy program. The amount is 2.5 billion under the 2085 continuing budget. Ang makikinabang po dito na pagdating sa driver beneficiaries kasama ang operators natin is around 245,066, no? Thereabout. Baka po madagdagan yan, but definitely around that estimate po. Ang makikinabang po na PUV units of operators po natin is more or less 1,180,783. And this is a nationwide number because the subsidy po is nationwide. Medyo nahihirapan po kasi kami ngayon sa pagtaas ng petrol. Medyo malaki din po yung nilalabas sa aming pera kaysa sa kinikita namin. Pero nagpapasalamat po kami ng gusto sa ating gobyerno, kay Presidente Marcos po at saka sa DOTR. Kasi binigyan po nila kami ng tulong bibigay po ng pinansyal na tulong ngayon. Dahil po sa tulong na ibibigay ng ating Presidente ngayon, kahit pa paano nung nalaman po namin, natuwa po kami kasi hindi naman po pala nila kami nakalimutan. Binibigyan po kami nila ng tulong ngayon at bibigyan pa po nila kami sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagbibigay sa aming mga drivers. So nagpapasalamat po kami unang-una po sa ating Presidente. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay nyo at ibibigay nyo pa po sa mga susunod na araw. Kung mauulit po, mas maganda. Maraming salamat na rin po. At sa ating pong DOTR, maraming salamat po kasi patuloy niyo po kaming tinutulungan at tinitingnan po yung lahat ng problema na meron kami sa sektor ng transportasyon. Ang fuel, ang hindi alam ng lahat, pinakamalaking gastos po ng operator yan. So umaabot po ng 40 hanggang 60% yan, depende doon sa presyo ng fuel. Ngayon, kung tataas yung fuel, like kagaya ngayon doon sa gera sa Middle East, ang mangyayari po kasi, tataas din po yung expenses. Wala nang matitira pang sweldo o pang ibang expenses niya. So, ito yung balanse na binibigay ng gobyerno sa atin para kung hindi man mataasan ng sapat yung fare hike, no, yung mataasan yung fare natin, mabigyan ng bawas yung expenses ng Papasalamat po ang operators po sa tulong ng administrasyon to, lalong-lalo na kay Pangulong Bongbong Marcos para sa ibibigay niyang fuel subsidy sa operators. Malaking tulong po ito at sana ulitin po natin, Mr. President. Before, ang pinaka-major expense lang namin is yung mechanical parts. But right now, with the war sa Middle East, tumaas ang aming expenses, especially when it comes to the fuel prices, no? Before, ang fuel prices natin, nasa mga 35% lang na expense namin. Pero ngayon, umaabot na kami ng 70 to 80% na expenses. Malaking tulong to, no? Hindi naman ganun kalaki yan, pero substantial ito para makapagpatuloy ka magbigay ng serbisyo. Kasi kami nabigyan ng prangkisa ng LTFRB, kami ay mayroong commitment sa publiko na makapagbigay ng serbisyo sa kanila. So kahit na anong tulong tatanggapin namin para kami makapagpatuloy makapagserbisyo. To the President and to the Department of Transportation, we would like to thank you for helping us survive this crisis. And maasahan po ninyo
na ang Metrolink Group of Company ay patuloy na magseserbisyo sa publiko at patuloy kaming tutulong sa gobyerno.